Hi, welcome to Senscape, where your ideas and mind make sense. And for today, I will be sharing the video from Attorney Vic where in-unveil niya ang anomalies sa flood control budget. But before that, iwanan ko muna kayo ng isang short quotation regarding this topic. When funds meant to save lives are drowned in corruption, the real disaster is not the flood. It's the betrayal. Ngayon panoorin natin. Tapusin nyo yung video to ha. Maganda to, marami kayong matututunan. And mag-comment lang kayo kung ano yung idea nyo dito. Let's watch this. Last Friday, ang sabi nga natin, ihuhulog si Saldico. Bakit? Hindi po original ang katayuan ni Saldico sa krisis, sa iskandalo, sa anomalyang ito. Dahil bago pa si Saldico, in the most recent history, wag na po tayo magpakalalim-lalim, baka hindi na po naabutan natin yung ibang mga personalidad doon. Yung recent history, nung panahon noon ni Noynoy Aquino, ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang nasa sentro po ng kontrobersiya, korupsyon, anomalya sa PDAF, yung pork barrel po ng mga mambabatas, ay si Ginang Janet Lim Napoles. Tatandaan nyo yan? Yung PDAF scam, yung pork barrel scam, na ang sinasabi niya, hindi siya pwedeng kantiin. Dahil pag siya'y kinanti, kakanta siya. At pag siya'y kumanta, long playing ang album niya at babagsak ang gobyerno. Ganyan po ngayon ang katayuan ni Saldico. Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Kinanti ba? Bumagsak ba ang gobyerno? Nakakulong. Nakakulong. Inihulog. Inilaglag nung mga nakinabang sa kanya. Gamit yung mga NGO, yung mga foundation, yung mga senador na nakinabang. Yan ang delikado, Dante, Senator Dante Marcoleta. Mag-iingat ka dahil meron pang mga remnants. May mga natitira pa dyan sa Senado na nakinabang sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. Nandyan, kasama mo, mag-iingat ka, baka sadyang ligawin ang Blue Ribbon investigation mo. Dito na naman, sa kahalintulad na anomalya na pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. No? Mag-iingat ka, Senador Dante Marcoleta, baka sadya kang iligaw o harangin ang gagawin mong investigation, pero I assure you na sa likod mo ang sambayan ng Pilipino na sukang-suka na sa talamak na korupsyon na nakikita natin sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Nababanggit po, banggitin po natin para fair. Kawawa naman itong magkapatid na Christopher at Saldico. Meron din nung nababanggit, ang pinakamalaki nakakuha ay yung legacy construction. Yung legacy construction. Dapat yan, by now, I was told na nakapag-issue na ng invitation pa lamang ang Blue Ribbon sa mga sa tingin nila ay dapat makaupo doon sa Blue Ribbon Committee hearing upang matunton ang anomalya dito sa ating flood control funds. So nandyan po yung SunWest Construction and Development Corporation, nandyan po yung Highton or Highton Construction and Development Corporation, nandyan po yung sa Tagapasig, yung St. Timothy, ba? Yung Diskaya. Yun po hina-highlight. Pero atras po tayo ng konti doon. Kinakailangan we proceed with caution. Bakit nila dinidikdik yung isang yun? Nandyan din naman yung SunWest. Nandyan din naman yung Highton. Hindi ko sinasabing inosente yun. By all means, habulin po natin. By all means, dikdikin ang Blue Ribbon. By all means, panagutin. Subalit, syempre, nandyan yung SunWest Construction Corporation and Development Corporation. SunWest Construction and Development Corporation, Highton Construction and Development Corporation. Nandyan din yung Legacy Construction Company or Corporation.
Nandyan din yung St. Timothy. So napakarami po nila eh. Huwag natin silang lulubayan. But atras po tayo ng kaunti. Hindi ba nung Pebrero, merong isang tulay na bumagsak dyan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela? Kailangan hagipin natin lahat. To be fair, if it will be, the investigation of Senator Dante Marcoleta bukas ay magiging impartial, magiging objective. And speaking of objectivity, transparency, accountability, magbalik tanaw po tayo noong Pebrero, itong taong ito. Matatandaan po ninyo, lalo na ho yung mga taga-Isabela. Di ba bumagsak yung Kabagan Santa Maria Bridge, Isabela? Ano naman ngayon, iba naman ang pinag-uusapan dito, yung tiba-tiba sa bahay. Hindi po, related po ito sapagkat yung Kabagan Santa Maria Bridge, diyan po sa Isabela, ang halaga po niyan ay 1.2 billion pesos. No? 1.2 billion pesos tapos bumagsak, nag-collapse. Meron bang nakasuhan? Nanagot ba yung kontratista? Yung kontratista ay yung RD Interior Junior Construction. No, RD Interior Junior Construction. So, the RD Interior Junior Construction is in the same league as those of mentioned in recent reports, even ang tanggapan ng Pangulo ang naglabas. At nandun nga po yung SunWest Construction and Development Corporation, prominente, aliado ito ng Marcos administration, yung Highton or Highton Construction and Development Corporation. Kasali po yan doon sa mga nababanggit. Subalit, kaya nga po yung ating word of advice kay Congressman Saldico, mukhang ihuhulog ka rin kagaya ng ginawa nung administrasyon noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nung kapanahunan niya kay Janet Lim Napoles. Alam ho ninyo, sa ganito kalaking mga korupsyon, wala pong indispensable dito. Laglagan po ito. So sa Saldico, habang may value ka pa, maliit, pero palakihin mo yung goodwill mo. Habang may value pa yung sasabihin mo, habang may value pa yung ilalahad mo, habang may value pa yung ilalantad mo sa sambayan ng Pilipino, now is the time to do it. Sapagkat pagka malinaw na sa iyo na ikay inilaglag, kinasuhan na, makukulong ka rin, kahit anong sabihin mo, pagtatawanan ka na lang ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kaya mo na lang gagawin yung paglalahad mo kung maglalahad ka man dahil nagkaipit-ipit ka na. Ngayon, nandyan na lahat ng senyales. Unang inilaglag, yung USEC ng DPWH, yung Robert Bernardo. Tingnan ho niyo yung pattern na. Ang problema kasi ni Bongbong Marcos, nagpahayag sa sona niya. Nagpasikat ba? Na mahiya naman kayo. Sabi niya, pananagutin ang mga nagnanakaw sa GAA. Paliliwanag ko sa inyo kung bakit ito'y tatago sa Office of the President. Linalaglag na yung sa tingin nila mga pwede nilang ilaglag at ihulog. Nagsimula kay Yusek Robert Bernardo. Sinasabi nila napakarami na raw kinita, napakalaking pera na, napakayaman na. Hindi kakayanin ng isang Yusek Robert Bernardo na solong lakad lang niya ito. Bakit siya lang yung linaglag? Para magkaroon lamang ng semblance na naglilinis ang pamahalaan ni Marcos Jr. Di po, ang sinunod pong pinangalanan dyan, congressman ng party list, si Edwin Garjola. Pinangalanan po yung Edwin Garjola. Yan pong pangalang yan, lumulutang na since way back noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagkatapos po ni Congressman Edwin Garjola, lumabas naman itong SunWest Construction and Development Corporation. Na pag-aari, ang incorporator ay si Saldico prior to his, bago po siya nag-divest. At ngayon po, yung kapwa niya incorporator, founder si Christopher Co, na kapatid niya, meron pa yung Highton or Highton Construction and Development Corporation. Naglalaglagan na po sila. Pero kinakailangan matauhan si Congressman Saldico, ikaw ang unang-unang linaglag.
Nung napakainit nung nadiskubre namin ni Congressman Sid Ungab, yung 28 items na blanco sa BICAM. Unang linaglag si Zaldico. Tinanggal daw bilang chairman ng Committee on Appropriations. Wala pong meaning na yun. Kahit tanggalin mo, si Zaldico noong mga kapanahunan na yun, wala na pong meaning yun. Bakit kanyo? Patapos na po ang 19th Congress. Naipasa na po yung 2025 most corrupt budget ever na nagmula doon sa kinalikot ng mga makakating kamay na blankong bicameral conference committee report. So yun po nakikita natin, nag-struggle na po, may struggle na po ang administrasyon doon. Kinakailangan pwedeng sabihin ng gobyerno administrasyon ni Bongbong Marcos na walang pananagutan ng executive. Hindi po maaari sapagkat dumaan sa kanila ang panukalang budget at yung hinulma ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado noong 19th Congress noong 2024. Hinataw po mga kababayan yung budget ng DPWH, 900 billion ang budget ng DPWH. Dahil nga tiba sa baha, bay lalong tumapang. Ginawa po nilang 1.1 trillion pesos ang budget ng DPWH ngayong 2025. Yung most corrupt budget ever. 1.1 trillion. Nakakabingi yung katahimikan ng mga legal luminary. Galit na galit sa impeachment na nadismisan kayo ng unanimous ng Korte Suprema. Sigaw ng sigaw, transparency, accountability, panagutin si Vice President Inday Sara Duterte. Nakakabingi ang pananahimik ninyo ngayon dito sa mga tumiba sa baha. Bilyon-bilyong piso. Nasaan kayo ngayon? Nasaan? Yung mga NGO na gusto pa'y magrarally, humihingi ng pananagutan, panagutin ninyo ito. Itong gagawing Blue Ribbon hearing bukas ni Senador Dante Marcoleta, wala pong kulay politika ito. Kung kayo'y walang kulay politika, yung mga mararangal, yung mga miyembro ng academe, yung mga legal luminary, yung mga banal, asan na kayo ngayon? Yung mga dinadala sa pulpito, yung issue ng korupsyon, pananagutan, transparency and accountability, nakakabingi ang inyong pananahimik. Trilyong piso po ito. Tapos, pagka merong baha, pag merong bagyo, magpa-fundraising po kayo sa inyong mga organisasyon, sa inyong mga simbahan, magpapakita ng mga kalunos-lunos na picture ng mga nasa lanta ng baha. Tulungan natin ang ating mga kababayan. Tutulungan natin. Pero tumulong din kayong panagutin yung mga korap sa gobyerno. Nakakabingi ho yung katahimikan ninyo. Yung mga mararangal, yung mga banal, yung mga legal luminary. Nasaan kayo ngayon? Bakit hindi nyo tuligsain ang 2025 most corrupt budget ever? Ito na po tayo budget season na Kaya dapat nating bantayan ito. Ulitin ko the alpha and the omega of the corruption in our country is rooted in the national budget. Ito po yung pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa ng ating Kongreso at pinipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas taon-taon. Kanya hindi pwede nating pabayaan lamang ito sa kamay ng mga laging nagnanakaw sa kaban ng bansa. Ang simula't katapusan, the beginning and the end of corruption sa ating bansa ay nakaugat, nakaangkla, nakatanim sa ating taunang budget. Bantayan po natin ito. Sapagkat galing din po ito sa DBM, yung Department of Budget and Management. Ang ating public debt, magtataas po ito ng 9.8% by next year, by end of fiscal year 2026. Sa kasalukuyan, ang ating pong pambansang pagkakautang
ay nasa 17.36 trillion. At pagkatapos po ng taon next year, 2026, dahil ang panukala ho nilang budget for next year ay 6.8 trillion. Bantayan po natin higit na malaki po ito sa 6.325 trillion most corrupt budget this year. Gagawin po nilang 6.8 trillion. Wala namang bagong tax measure, wala namang labis o sobra-sobrang koleksyon. So magkakaroon po talaga ng deficit o gap, mangungutang na naman. Sabi sa datos ng DBM, end of fiscal year 2026, magiging 19.6 trillion pesos na po ang utang nating mga Pilipino. 19.6 trillion pesos. Kaya dapat po kayong makialam dito. Ninanakaw ang pera natin. Yung 2025 GAA, kaya yung sinasabing magsumbong kayo sa Pangulo, sumbong natin sila mismo. Paanong nakalusot yung 1.1 trillion budget ng DPWH ngayong 2025? Pag tiningnan mo, yung NEP, yung National Expenditure Program, yung BESF, yung statement po kung saan kukuha ng pambayad at pera na tutustusan yung pambudget, wala naman po 1.1 trillion. Pinirmahan po iyan ni Bongbong Marcos. Pinag-aralan nga daw ho nila, hindi ba? Bakit nakalusot itong bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control funds na intended for flood control programs? So yung 2025 budget, tatandaan ho nyo para makaiwas po tayo sa patuloy na pambubudol. Hindi ho ba naka-headline, yung mainstream media, kabahagi kayo ng korupsyong nagaganap, hindi nyo binabalita. Kaya hinihingi ko po sa inyo mga kababayan, tulungan po niyong mapalaganap ang ating pahina. Dito po ilalahad natin ang katotohanan kung sino man ang tamaan. Yung mga nakasubaybay po, sana sa YouTube, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe po kayo. Yung nasa Facebook, mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-follow po kayo. Maraming salamat sa 1,400 plus live viewers natin on a Monday, August 18, tanghali. Marami pong salamat sa inyong pagsasama sa akin. So yung ginawa po ng 2025, photo op and the media play na naman. Kaya sabi nila, hindi nag-veto naman si Presidente nag-veto ng 168.24 billion. Ang laki tingnan, di ba? Ang laki pakinggan sa pahayagan, bida yan. Nag-veto ang Pangulo ng halagang 168.24 billion. Budol po yun. Pambubudol po yun. Bakit kanyo? Ang binito po niya, yung nandoon sa program appropriation. Hindi ba ipinaliwanag ko sa inyo kung ano yung program appropriation at saka ano yung unprogram appropriation? Para po sa mga kasasali lamang sa ating pahina, pasimplihin po natin home economics, yung program appropriation, ito po yung talagang mga natatanging gastusin na hindi natin pwedeng pabayaan. Nandiyan po yung kuryente, yung tubig, yung internet, kung meron po tayong utang, whether sa sasakyan o bahay o kondo o townhouse, yung monthly amortization po nun, kasama po yun doon sa program appropriation. Home economics po Pagdating naman sa program, andun po yung lunch or dinner out once a week, yung movie date ng family every Saturday or Sunday, yung biyahe sa probinsya o abroad once a year or twice a year, yun po yung unprogram. Ibig sabihin, tatakbo, mabubuhay ang pamilya kahit wala po yun. Tiis-tiis lang muna. Ganon din po sa gobyerno. Ang binito po ng Bongbong Marcos administration ay yung unprogram appropriation, 168.24 billion. Wala pong meaning yun, wala pong kahulugan yun, wala pong naidulot yun na savings o pagtitipid sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi po yung binito niya, yung unprogram. Pag sinabing unprogram, wala pong katiyakan, wala pong kasiguruhan kung yun ay mai-implement sapagkat dependent po yun. Kung may bagong buwis na pagkukuhaan ng pera pang pondo doon sa program appropriation. Kaya po malinaw na budol yun. Ang binito mo
yung unprogrammed appropriation na hindi naman tiyak na magaganap kung walang sapat na perang pangtusto sa mga gastusin yan. Bakit mo ikinakailangang i-veto when there is no need to veto? Kahit po hindi i-veto yun, wala pong gasto sa ating mga Pilipino na 168.24 billion pesos. Bakit? Pag wala pong sobrang koleksyon, pag wala pong sapat na koleksyon, kung wala pong bagong buwis sa pagkukuhaan ng bagong koleksyon, kung hindi po tayo mangungutang ng bago, hindi po gagalaw yung nandoon sa item ng unprogrammed appropriation. Yun po ang significance, yun po ang meaning nun. Kanya no need to veto yung nabitong 168.24 billion. Ang dapat tiningnan ng maigi ay yung 1.1 trillion pesos budget ng DPWH. Higit pong malaki ang pondo ng DPWH kesa sa education sector. Kaya nga po tayo ay nagsampa ng kaso, hindi ba? At hanggang ngayon ay nakabinbin sa Korte Suprema dahil unconstitutional, invalid, illegal, unlawful, at impeachable yung pagpirma sa illegal, immoral, unlawful, most corrupt ever national budget ngayong taong 2025. Dahil mas malaki po yung allocation ibinigay sa DPWH na nagkakahalaga ng 1.1 trillion pesos kumpara sa education department or education sector. Mandato po kasi ng Korte Suprema ng saligang batas yan na yung education sector ang priority at pinakamalaking makakakuha ng pondo. Ano? Ang nangyari, dinagdagan po ng pondo yung DPWH. Ang original proposal po ng DPWH ay 8.25 billion. No? 8.25 billion. Nadagdagan po ito ng 289 billion pesos nang hindi naman humihingi ang DPWH, nang hindi naman nagre-request si Secretary Manny Bonoan. So from 825 billion, naging 1.1 trillion pesos po ang budget ng DPWH. Samantala, yung DPWH, yung source ng mga tiba-tiba sa baha, nadagdagan ng 289 billion. Ang education sector, kulang po tayo sa classroom hanggang ngayon. Wala po, siksikan pa rin. Shifting pa rin sa maraming lugar. Ano? Binawasan ng 31 to 32 billion pesos pa for 2025 ang budget ng education sector. So talagang mabigat ang nangyayari sa ating bansa na dapat ho kayo ay nakasubaybay at makialam. Importanteng pinag-uusapan natin to dahil higit pong lumolobo, bumubukol. Kaya nga po ang tawag doon sa party list ni Saldico, ako bukol. Subalit hindi lamang yung bukulan ng mga mambabatas, ng mga tiwaling mambabatas. Pati po yung ating pambansang pagkakautang ay bumubukol. By end of fiscal year, next year, 2026, magiging 19 trillion na po ang ating sovereign debt o national government debt o yung ating pambansang pagkakautang. Importante po yan sapagkat alam mo ninyo, ang ating pong debt to GDP by now, elevated na ho. Ang accepted po sa international standard for prudent debt management and fiscal management, 60% lamang. Sinasabi na pag-developing nation, kagaya ng Pilipinas, pwede pang umangat yan, 65 to 70. Pero iba ho yung sa atin. Pag inangat mo pa ng 65 to 70 yan, mangungutang tayo ng para ano? Developmental ba ang budget? Hindi eh. Graph-free din ang ating budget taon-taon. Huwag na dapat mangutang. Yung lagi po nating itinutulak at sinusulong, dapat pababain yung ating pambansang pagkakautang. That should be the call, that should be the goal. Reduce our national debt. How are we going to do it? Again, fiscal discipline, austerity, and belt-tightening. Belt-tightening. Ano guys, marami ba kayong natutunan kay Atty. Vic? Ang bold niya express ng mga nalalaman niya, no?
medyo delikado. Pero for me, as a concerned citizen, actually may duty tayo may obligation tayong protektahan ng country natin at maging vigilant, magkaroon ng part na bantayan natin ang kaban ng bayan, 'di ba? Syempre taxpayer tayo. So, kailangan mabantayan natin ang corruption, mabantayan natin yung mga officials natin kung talagang gumagawa ng tama. Okay lang naman mangurap, huwag lang sobra. Grabe naman. Nakakalula, 'di ba? Yun lang, guys. So, sana magkaroon na ng integrity ang natin, mga namumuno sa atin. At yun, dasal na lang talaga, pagdasal na lang talaga natin yung mga government officials natin na magkaroon sila ng maayos na puso, tsaka ng isip. Lalong-lalo na yung leader natin. Kailangan natin talagang ipagdasal sila. So, yun lang, guys. Kung may comment kayo, paki-comment na lang dyan. And sana mag-share kayo at saka mag-like. Subscribe na rin sana. Thank you. Bye.